Pagmasdan nyo yung bote, ayan, sa sukang puti, ayan, binutas ko siya. Pagkatapos, nung nabutas ko na siya, kasi wala tayong lupa may lutay sa loob. Ibabaon natin to sa lupa. Ayan, pagka nabaon na natin siya, kunwari ito yung lupa, ibabaon natin siya dyan. Ayan, hanggang dyan. Pinaka-open yan. Pag nabaon na natin, ayan, dyan natin ilagay yung mga nabubulok na pagkain. Mga nabubulok na pagkain, ayan, mabubulok siya dyan sa ilalim. Mangangamoy yan siya, babaho. So, kailangan may takip. Ito yung takip niya. Ayan. Tatakip natin kapag nalagyan na ng bulok na pagkain, yung nabubulok na kanin. Ayan. Kasi dito sa Maynila, mahirap magtapo ng mga bulok na pagkain. Hindi na sa basura, dito na lang. Gawin nating pataba sa ating mga tanim. Ayan. Pagkatapos natin lagyan, ibaba na natin yung takip. So, hindi na siya mangangamoy. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya dito ng tali. Ito, para pag inopen natin, o kaya wala, hahawakan na lang natin, i-open natin. Then, lagyan natin ulit ng mga pagkain na bubulok. Bubuhusan natin yan ng tubig. Every week, para yung mga nabubulok, bababa siya sa ilalim ng lupa. Kasi ililibing natin to sa lupa Yan. So, iiwanan lang natin dyan. Yung ating mga nabubulok na pagkain, hindi na natin problemahin pa. Nababaho, ilalagay sa basura, so diyan na natin itatapon. Kapag 1 week na siya, nabubulok na, kusa na lang siyang bababa dito sa mga butas. Ayan, mga butas. Hahalo doon sa lupa at pupunta doon sa halaman. Ayan, kailangan mo siyang ibaon sa ilalim ng lupa para, yan, may mga butas. Diyan dadaan yung mga nabubulok na pagkain. Diyan bababa. Magiging vitamins ngayon yun. Magiging pataba. Ayan, ayan siya. Magandang gawin. Kung may natutunan kayo sa aking vlog, like and share naman. Ayan. Madali lang siyang gawin. Ako lang gumawa. Recycled bottle lang yan. Binutas ko. Papakita ko sa inyo ang susunod kong video kung paano mailibing doon sa lupa at nilalagyan ng mga nabubulok na pagkain. Thank you very much. God bless.